Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me again, Rina Just TV. Alam ko kung bakit ka napadpad sa channel na ito kasi may bala kang kukuha ng passport. So ito na nga, isi-share ko sa inyo ang aking experience sa pagkuha ng passport. At i-share ko rin dito kung ano yung kailangan gawin. So ito na nga, pero bago dyan, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you so much from the bottom of my heart. God bless you all. So unang-una, pag kayo ay kukuha ng passport, kuha muna kayo ng birth certificate doon sa PSA. No, kuha kayo doon. Pag married na kayo, kuha din kayo ng marriage contract. Tapos titingnan ninyo kung tama ba yung mga nakalagay doon. Halimbawa, pag single kayo, halimbawa pag married na kayo, titingnan nyo yung mga pangalan doon nakasulat sa birth certificate at doon sa marriage contract. Sa marriage contract, halimbawa yung nanay nyo sa birth certificate or yung tatay nyo ay babae or lalaki, tapos pagdating doon sa marriage contract nyo, yung nanay nyo naging lalaki na. So, kuha kayo ng affidavit of oneness. Kayo yung na-experience ko doon, hindi ko natingnan. Yung nanay ko, Norcelita, pagdating doon ay naging Norcelito na sa marriage contract. Hindi ko natignan. So, kailangan palang kukuha ng certificate of oneness. Akala ko hindi na ako makakuha. Pero buti na lang, mayroon ding lawyer doon malapit sa DFA. So, bago kayo pupunta doon kung saan kayo kukuha ng yung passport o magpa-process na yung passport, titignan yung mabuti yung mga documents. Tapos, pag hindi klaro yung birth certificate doon galing sa PSA kasi may iba hindi klaro. So, titignan nyo, pag hindi nga klaro, kuha kayo ng birth certificate doon sa local civil registrar kasi yun yung pahanapin nila pagdating din doon pag hindi klaro yung birth certificate nyo na galing sa PSA. Tapos, kung yung anak nyo ang kukuha ng passport, so, kuha din kayo ng birth certificate ng bata at saka yung marriage contract nyong mag-asawa. Tapos, permahan nyo doon sa may, yung mag-online muna kayo. Mag-online kayo para mayroon kayong schedule kasi mas maganda pag nakapag-online kayo. Kasi madali lang pagdating doon. Unahin nila yung nakapag-online na. Sa requirements naman, so, photocopy lang ng PSA nyo na birth certificate, isang photocopy nun, tapos dali nyo yung original, tapos photocopy ng marriage contract, dali nyo din yung original, tapos photocopy na yung valid ID. Valid ID, isa lang din. Tapos pag mag-photocopy kayo na yung birth certificate at marriage contract, titignan nyo mabuti doon sa photocopy na nakasya lahat kasi yung iba nakabalik kasi yung photocopy ng birth certificate nila hindi nakuha yung sa baba, lalong-lalo na yung mga numbers doon sa pinakababa, dapat makuha yun lahat. Kaya kung magpa-photocopy kayo, titignan nyo talagang mabuti na nakuha lahat, no? Para hindi kayo pabalik-balik kasi madali lang siya. Kasi step 1 doon, titignan yung mga documents ninyo. Yun yung sa step 1. Tapos sa step 2, kung nakapag-online na kayo, so hindi na kayo mag-ano sa step 3 kasi sa step 3 ito yung magbayad kayo ng fee doon. Pero kapag nakapag-online kayo tapos yung diretso na kayo sa step 4. So una, step 1 yung magkuha kayo ng number, tapos step 2 doon titignan yung mga documents na kailangan, tapos step 3 yung pag-process ng payment. Pero pag nakapag-online na, so bayad na kayo doon, so diretso na kayo sa step 4. Sa step 4 yun na yung mag-sign kayo, tapos pipicturean kayo. Tapos yun na, tapos na ang process hanggang step 4 lang. Yun na, okay na ang lahat. Pwede na kayong umuwi basta okay yung mga requirements na dala nyo pagkuha nyo ng passport. Thank you Lord God sa safe travel. Welcome to Clarin, Misamis Occidental. So yun lamang po ang aking ma-isi-share sa inyo. Thank you so much for watching and God bless you all. Pamilang, utapon.